of verbal reasoning. So let me have it. Okay, let me share it to you. This one. Can you see my screen? So, ito yung content ng verbal reasoning nyo. So, as you can see, meron tayo ditong vocabulary, and then sa vocabulary, you will be having two types, sa antonyms and synonyms. So, yun, we will have it tomorrow, the vocabulary part. So, pag antonyms, pag sinabi yan, meaning kabaliktaran ng meaning or kahulugan ng isang salita or word. And then, pag sinabi namang synonym, yan ang ano naman, kasing kahulugan. Okay, yes, okay lang. So we will have it more on tomorrow. And then we also have comprehension. So we have paragraph organization and reading comprehension. So tonight we'll be having two and reading comprehension. So sa comprehension tayo ngayong gabi. Paragraph organization and we will be and the correct usage. Okay ba? Is it clear? Choppy? Okay. Please check your connection as well. Baka may part din yan sa inyo. Okay. Yeah, I will just add hang on, this one. Okay, gagawin natin yun is the comprehension part. The paragraph organization and the reading comprehension. Yun ang yung mga part sa comprehension ay tinuturing may hirap yung part sa bukang pag-exam. Kasi nga, lengthy or mahaba yung, okay na, eto na. Again, kasi nag-adjust ako ng ng mic. Again, yung sinabi ko kanina ay, yung paragraph organization and reading comprehension is considered as one of the hardest part of the exam sa verbal reasoning. Kasi, okay, balik ko yung share screen ko. Ay, hindi. Ito. Wait lang. Ito siya. Ito, sa itong B, yung sinasabi ko, yung comprehension, yung paragraph organization and reading comprehension. Um, Yan ay considered na isa sa mga mahihirap na part ng verbal reasoning. Kasi nga, mahaba yung yung babasahin, yung kailangang basahin. But then again, we will have some strategies on that para hindi nyo na need or kailangan pang basahin lahat. So, sana makinig kayo ng mabuti. Sana makinig kayo ng mabuti kasi this is more on strategies. Ha? Are we clear? Mahina talaga ng audio. Yan. How about now? Naririnig na?
How about this one? Is it clear? Okay, ganito na lang. Sige. Okay, yan. Nagets niyo ba yung sinabi ko kanina about sa comprehension? Sige. Again, sinabi ko kanina na yung comprehension natin dito, as you could see on my screen, we have these two parts. The paragraph organization and reading comprehension. Inuna ko to kasi ito ay considered as mahirap na tanong sa verbal reasoning. Kasi nga, mahaba yung kailangang basahin. So, to save your time, yung gagawin natin ngayon ay more on strategies on how to ace or answer this following without the need for reading the paragraph or the sentences. All the sentences or paragraphs, I mean. Hindi mo na kailangan basahin lahat. Okay ba? I hope you are ready now. I will share another screen. How about this? Yeah. Can you see my screen? Okay. So, yan. Makikita niyo yung screen ko and then meron tayong question number 1. Sige. Ready na? Magagamit lang ako ng pen. Okay. Sige na. So, pag ganito, nakikita kayo ng ng, sandali, hindi pen yung napili ko. Wait lang ha. Eto. Hindi pa rin. Wait lang. Give me some, time to do this. Ay, yun na to. Okay, ito na. Palitan ko lang ng color. I'll have the red. Sige, I hope things are okay now. Okay, so clear na yung screen ko. So eto, going back here. Okay, let me read the comments. Yes, again, nasa verbal reasoning tayo. Ano yung nakikita niyo na screen? Yung may questions? Ay, yung may mga sentences or paragraph? Yes, hindi sila questions. Mga, sila? Sentences na bubuuin natin to make it a paragraph. So again, sa una kong shinare kanina na screen, yon, coverage yon ng exam nyo in terms sa verbal reasoning. Pinost yan ng mismong NAPOLCOM. Sila yung nag-post nun. To let the takers know kung ano yung content ng exam. Coverage pa lang yon kanina. So, ngayon, nandito na tayo sa lecture. Gets ba? So, nasa paragraph organization tayo. Kasi sinabi ko kanina na yung uunahin natin ay yung comprehension part. Ma'am, magandang gabi po. Ma'am, Yes, nasa yes. sa Google pa rin po, ma'am. Yung Ay, iba na yung, yung, nasa Google pa ay, rin. Apo. nasa Google. Opo. Ay, hindi ko na. Thank you, Sige, ma'am. sige. But hindi ko sinabi. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for letting me know. Eto na. Can you see it now?
Okay, goods na tayo ngayon. Na nakita niyo yung ano, yung... And then, part yun, meron doon, paragraph organization and reading comprehension. Okay na? So, ngayon, nandito tayo sa paragraph organization. So, as you could see on the screen, meron dyan naka A, B, C, D, and E na mga sentences. Ang gagawin niyo dyan, ay you will connect those sentences to make it a whole coherent paragraph. Okay. So please check on your part as well, ha. I have already checked on mine. Okay naman yung internet ko dito. Sige. Si- Umpisahan ko na to, ha. So, pag makakita kayo ng ganito, na nag-start siya ng sum, hindi agad yan, automatic yan na hindi siya first sentence. Again, anong gagawin natin dito? Bubuuin natin to make it a one coherent or whole paragraph. Mga sentences to na parang hiniwalay-hiwalay. Scatter na sentences. So, yung trabaho natin dito, again, ay gawin tong isang buong sentence or buong paragraph. Mga sentences to. So, pag ganito, especially pag konti na lang yung time ninyo, do not read it all to save your time. So, look at the first word ng bawat sentences. Yung una mo namang gagawin dyan ay hahanapin mo yung first paragraph, diba? O yung first sentence, I mean. Yun yung uunahin mo. Hahanapin mo saang sentences dyan ang una. Kasi isusunod, gagawin mo ay pag pagkasunod-sunod mo yan. Sunod-sunod. So, pag makakita ka ng sum, indicator agad yan na hindi siya first sentence. So, i-eliminate na to agad. Hindi siya indicator na first sentence siya. Gets ba? Automatic yan. Pag sum yung yung unang word. Ito din although. Pag makakita ka ng although, automatic din siya na hindi siya first sentence ng paragraph. Kasi, pag sinabing although, ano na yan? Parang connecting, ano yan? Connecting siyang word sa previous na sentence. Conjunction yung tawag. Nagko-connect yan. So, pag gumamit ng connecting word or conjunction, automatic yan na hindi siya indicator to be a first sentence. So, eliminate ito. Okay. Etong this. Yan. Pag makakita ka ng this, ito, plural to ng this, ha. Ito. Yung this na meron sa letter C ay plural na nitong singular na this. Okay. So, regardless pag ganitong this na plural or ganitong this na singular, automatic din yan na hindi siya first sentence indicator. Ito. Eliminate agad. Okay. Ano yung ginagawa natin ngayon? Hinahanap natin yung first sentence ng paragraph natin. Okay? So, ito naman, however. However siya, ha. Conjunction na naman to. So, same sa although, conjunction yung however, we will not use this. We will not consider this, yung letter D natin, to be the first sentence ng paragraph na binubuo natin. Okay? So, ngayon, we are only left with E. Eto.
pag ganito yung sentence na parang buo siya, meron siyang sinasabing subject or topic and a predicate, meaning, ano yung predicate? Something that tells about the subject. Okay? So, ito yung subject natin or topic. Yan. Many anthropologists. Sila yung pinag-uusapan. And then, ito naman yung predicate natin. Claim that men hold formal authority over women in every society. Yan ang predicate. Ano yung predicate? Yun ay nagsasabi kung ano ang meron sa subject natin or topic. So, yung subject natin dito ay itong many anthropologists. So, pag ganyan, nakakita ka ng sentence na unang-una ini-introduce ang subject or topic, and then meron siyang supporting details ang first one ha. So nahanap na natin ang first sentence natin. Sige. Are you following? Nagets ba? Ay, sandali lang ha. Wait a minute. Meron lang akong cleaner sa baba. Okay. So, I cannot open my video. So, if it's okay, okay lang din sa akin na walang video. Pero okay lang din meron. So, as of now, I cannot open it. So, going back here, ano yung nakaharang? Ay, yung color. Itong color. Okay. Hindi pwede matanggal yung color. Mawawala yung ano ko. Sandali ha. Wait, pakikita na siya. Before, hindi yan ganyan. Sige, okay lang. Sa number 1 lang yan. Sige lang, okay lang yung color na yan. Kasi, as I told you pa naman kanina, no need for you to, sabi ko kanina, no need for you to read it all. Okay? So, yung tinitignan natin again ay yung ano lang, yung mga first word sa bawat sentences. Okay, going back tayo dito sa ano, sa E na considered natin as number 1 natin. So, dito, sinabi natin siyang number 1 natin, first sentence. Kasi yung sentence na yan ay nag-i-indicate siya or nagbibigay siya ng isang topic or isang subject and then isang predicate. Yung predicate ay nagsasabi kung ano ang meron sa subject natin. A topic and a predicate. Predicate tells something with the subject or topic that we have. So, yan ang isang first sentence. Ganyan lagi ang construction ng isang first sentence. So, pag pipili kayo ng first sentence, isipin nyo yan. Dapat meron siyang first, meron siyang topic or subject and then a predicate.
Yun ang kailangan natin i-consider. A topic and or a topic or subject and a predicate. So, kaya, yung number one natin dito ay E. Okay, gets na ba? I want to see your comments if na-gets na nyo na yung ano, yung kung paano pinipili yung first sentence. Okay, I'm happy to see your comments na marami ang yes. So, lagi lang tandaan, okay, merong naghindi. Sige. Lagi lang tandaan yung first sentence ay meron siyang topic or subject. Yung topic or subject dito ay itong many anthropologists. Meaning, pag sinabing topic or subject, sila or siya yung pinag-uusapan. Okay? Siya yung pinag-uusapan. So, yung pinag-uusapan dito ay yung many anthropologists. Okay. Ito namang kasunod na ano, yung kasunod na word, ito yung sinasabi about sa subject or topic natin na claim that men hold formal authority over women in every society. Yan ay predicate. Something that tells about the topic or subject that we have. Okay. Yan. Always remember yan. So, yung next natin na gagawin, since nahanap na natin yung ano, yung first sentence natin, ay yung kasunod naman, yung second. Okay, are you following? Ito. So, since nahanap na natin yung number one natin, and that is E, para makasave-save din ng time when taking the exam, tignan na yung, ano, tignan na yung options. Parang choices yung pinagpipilian. So, now, we could say na lahat sila ay E. So, wala tayong mai-eliminate dyan na option kasi pare-pareho silang E yung start nila. Okay? So, kailangan pa natin mag-proceed sa next. Sa second na sentence. Hanapin yan. Again, hahanap na tayo ng ano. Mostly, pag mga ganito, yung magiging sunod dyan ay yung merong this or some. Okay? Okay. Mostly yan ha. So, yan. Yung una nyong babasahin or i-consider kung siya ba ang pangalawang sentence ay yung merong this, etong letter C, kahit ganitong klaseng this, itong this na sinulat ko, and then itong pen lang ako. Okay, itong sinulat ko kanina na this, i-mute ko lang to. Ito. Again, ito ha. Itong some or this. May sinulat ako kanina ito. Ito. Yan. So, yan ang next na babasahin nyo, yung sentences na merong ganyan. So, kasi, yan lang sila yung pinagpipilian na pwedeng kasunod. Kasi itong although and however, ay parang concluding sentence yan. Parang pang-last yan. Or pang-middle. Depende sa binigay na mga sentences na pagpipilian. So, ngayon, yung pangalawang sentence natin ay nasaan? Itong letter C or A? Itong nasa letter A. Itong one, itong A. So, some researchers explain that this unequal men and women authority. So, ano ang another basis natin para maging eto yung ano, sagot natin. So, etong authority na word na minention sa letter E,
na napili na natin as number 1 ay still na-mention siya sa letter A. Meaning, pag ganyan, lumabas pa rin ang isang word na na-mention previously sa napili mong una, ibig sabihin lang yan ay pinag-uusapan siya sa sentence na yan. Kaya siya nabanggit or na-mention. So, yan ang basis natin na kasunod siya. Etong some researchers na sinasabi ay eto ding anthropologist. Kasi ang meaning naman ng anthropologist ay researcher. Okay? So, ito pa rin yung issue nila. Men and women. Nandito rin sa letter A. So, that's why letter A ang napili nating second na sentence. Nagets ba? Is it clear, everyone? Can I read some yes or no? Okay, so I could see yeses here. So, that means nagets yan. Sige. So, tapos na tayo sa pangalawa. Yung next na natin hahanapin ay yung pangatlo. Okay. Sandali. Nakikita na yung sagot dito sa options. So, EA. So, automatic na. Wala na to. Eto na tayo sa 4. Yan, EA. So, pag mahanap mo na most of the time yung unang sentence at pangalawa, tignan mo na yung options. Baka nandyan na yan. Pero hindi yan lagi. Yung iba, nagkakaiba-iba yung yung options ng letter or pagkakasunod-sunod sa third sentence or sa fourth. Diyan nagkakatalo-talo. So, sometimes kailangan mo pa mag-proceed sa third or fourth sentence. Pero sa item number 1 natin ngayon ay na-reveal na yung answer sa second sentence pa lang. So, it is clear na yung sagot natin sa number 1 ay A. Okay? So, B na yung kasunod dito. So, B, although the degree of masculine authority, so ito pa rin masculine authority. So, yung sinasabi, men and women authority, nandito pa rin yung authority. Yan. Okay? Itong masculine, yung tinatawag nito or tinutukoy nito ay itong men and women. So, kita nyo, nandyan pa rin ang word na authority. Basihan pag tama na ang sagot ay syempre nasa options na yan sa mga pinagpipilian. Pag lumabas na dyan ang letter na mga napili mo, yan na. Pero of course, dapat hindi ka lang nag-base dyan sa options kasi hindi ka magiging sure dyan. Pag yung options na nandyan, yung binases mo, dapat marunong ka talagang pumili. Okay? Dapat mahanap mo yung una at pangalawa or pangatlo na sure ka na sila. Yan, pag nahanap mo na sure ka talaga, it is really, you will have the 100% chance na tama yung sagot mo. Okay? So, sa naman? Sa letter, ito, sige ha, I will have it. Ito yung third at ito yung fourth. Revealed na yan ng, natin, ng nasa option. So, ito yung third. These researchers. Okay. Ito, di ba sinabi ko sa inyo na most of the time, yung nagiging pangalawang sentence ay yung merong some or this or etong this. Pero, hindi lang yan ang basis. Hahanapin mo din yung mga words na minention sa mga una mong napili na sentence. Just like dito sa E, considered natin as number 1, nandito yung authority, ito yung men and women, and then sa pangalawang sentence natin, ito pa rin yung authority, pero nandito naman din yung authority na word sa letter B,
Pero authority lang yung meron dito. Wala ng men and women. And then may dapat meron pa. The more words na na-mention sa sentences na napili mo prior or napili mo sa una, yan ay automatic na number two. Kaya, hindi pwedeng maging pangalawa yung letter B. Kasi yung meron lang dyan ay authority na nanggagaling sa first sentence natin. Mas marami talaga yung na-mention na words na galing sa number one natin or letter A na given siya sa A or number two. Etong men and women, meron pang authority. Gets ba? So, that's why hindi natin pinili yung B as the second sentence. Pangatlo na lang siya. Kasi yung meron na lang siya dito ay authority. Okay? Bakit hindi pwede yung sumunod yung easy? Sige, i-explain ko din yan. Ha, wait ka lang. Dito pa lang tayo sa B. Gets na yung B? Bakit siya yung pangatlo? Kasi meron pa siyang authority. Word, mentioned pa rin kung ano. Tignan nyo lagi kung ano yung mga words na na-mention sa first sentence na napili mo. Kasi, mame-mention pa rin yan sila sa mga susunod na sentences. So, kung saan ang mas pinakamaraming na-mention na word ay yun ang second. Hanggang na nawawala na sila. So, kaya A yung second natin, B yung pangalawa natin kasi authority na lang isa. Itong masculine naman is referring to men and women. Kaya ganyan. And then, ito namang C, sinabi ko kanina na indicator yung pangalawang sentence, merong some, merong this, or ganitong this na singular. Pero, hindi na to siya nagme-mention ng mga words na galing sa first sentence natin. Okay? Hindi na. Hindi na yung, iba na yung topic niya or iba na yung sinasabi niya. Okay? Wala siyang mga words dito na galing sa first, eto lang men. Yan lang, itong women. Pero wala siya yung, wala siya yung content talaga natin na ganitong authority na hindi siya mas marami. Okay, hindi siya mas marami. Wala siyang authority di katulad ng letter A. Sa letter B naman, meron pa siyang masculine that is referring to men and women in general and authority. So tatlo pa yung sinasuggest din sa B. And then sa A, given na hindi pa siya naka-masculine, men and women pa rin siya. Okay? So that's why siya ay yung nanguna compared sa B. Etong sa C, konti na lang, men and women na lang. So, parang pababa ng sentence, konti yung words na na-mention. Paano kung walang words na ganyan? So, meron pa tayong, marami pang items natin. So, strategy pa lang pag ganito yung construction ng mga sentences na binigay. Okay? Sige. Proceed na tayo sa number 2. Baka ma-explain sa number 2 yung yung concern mo na paano kung wala yung words? Ah, yung words tsaka paano mababase yung first word? Ganyan, sige. We will have it more. So, yung ko lang, yung gusto ko lang na na ma-achieve as of now ay nagets yung number 1. Nagets ba yung number 1? Can I read some comments? Yes or no? Okay, sige. Yan muna. Huwag muna nating biglain yung brain cells nyo. Okay. So, as of now, gets yung number 1. Na-gets yung pattern na binigay sa number 1. Okay. So, sa number 2, iba naman ang pattern dyan. Sige lang. It's okay. Do not shock your brain cells. Okay. Eto na ha, sa number 2, automatic din,
Pag ito yung mga starting na mga words sa sentence, hindi sila indicator na first sentence. Yung mga it. Kasi it refers to a particular thing. Mini-mention niya, anong tinutukoy na it? Parang this din, itong this, and itong this. And then, ano yung tinutukoy nila? Kasi it just modify, it just tells something. Anong this? Ano yung tinutukoy na this? Ano yung tinutukoy na it? So, di ba, sinabi ko kanina na lagit lagi yung first sentence natin ay meron siyang isang topic at isang predicate na nagsasabi kung ano ang meron sa topic or subject. Yan. So, pag ganito na nag-start na siya sa it, hindi na siya nag-i-indicate ng isang topic or subject. That's why we have to eliminate it already. Upon seeing it, tanggal agad yan sila. Ito namang ito namang letter D, parks, public libraries, and social centers are also. Pag meron ding also, automatic din yan na hindi siya first sentence indicator. Kasi anong meaning ng also? Parang in addition to. Parang parang nagsusupply lang siya ng another na nagbibigay lang ng another example, parang ganyan. Conjunction din siya. Pero hindi siya yung sign din yan na hindi siya first sentence indicator. Kahit wala ang also na yan, ito palang parks, public libraries, and social centers, ganyan, parang nagbibigay ng example ba? Nagbibigay agad ng example, first sentence pa lang yung hinahanap, so lagi na hindi siya tama. Hindi siya yung first sentence na hinahanap natin. Okay ba? Tinignan ko lang yung screenshot. Ay, nakikita pala ako. Huwag na kayong mag-search ng previews. Iba yan. So, you have to listen it now. Kasi, this is your time. Okay. Nagsisearch kayo? Huwag na kayong mag-search ng mga previews. Just listen it today. Ano yung binibigay. Okay? So, again, hindi na siya first sentence indicator pag merong it pa. At, and pag nagbibigay siya ng examples. Wala, hindi ako makag-open ng cam ko. Wala akong option dito na, parang open audio o open video. I think nakamute tayo lahat sa audio o sa video. Yan. And this, ito naman, etong this, di ba sinabi ko sa inyo, pag merong this, hindi siya, indicator agad yan na hindi siya first sentence. And then, ito pang reasons, these reasons. So, nagre-reasoning na siya. Meaning, pag nagre-reasoning out na, automatic din na hindi siya indicator na first sentence. So, we are only left again sa letter C. Ito, recreation had been found to be particularly effective. Yan. Ano yung topic dito or subject natin? Recreation. Ito yung pinag-uusapan. And ito yung sinasabing predicate. Ito yun sila yung tumutukoy or nagsasabi about sa topic or subject natin. Okay? So, gets ba kung bakit C ang first sentence natin? Hindi ko to binibigay na yung copy. So, no need to print this one kasi hindi naman to yung hindi naman to yung lalabas sa exam.
walang assurance na ito yung lalabas sa exam na ano, na mga sentences na ginagamit ko or na pinag-uusapan natin. Pero malaki yung assurance, malaki yung chance na ganito yung pattern na ginagamit nila. Okay, so dapat makinig kayo dito. Dapat alam nyo to. Okay? So gets na bakit C yung number one? Kasi siya lang yung nagbibigay or nagbibigay ng topic or subject and then yung predicate. Okay? So yan. Ano naman yung ano natin? Ano naman ano na yung ano natin, yung second? Okay. Yung second natin ay okay. Eliminate na agad yung ano. Eliminate na yung 3, yung itong 2, dalaha. Delete ko na to. Okay. Eliminate na to. Ito, eliminate na. Ito, eliminate. So, ito, lalagyan ko na to ng 1. Para ini-erase ko yung iba ha, kasi masyadong ano, dirty. Yan. C yung number 1 natin. So, tanggalan na yung mga hindi na mag-uumpisa sa letter C na option. So, eto na. Ano yung next natin? Parang nagbaka ko ng comments nyo. Kung ano yung sagot nyo. Eto, A. Yung second natin. Ito yung it na tinutukoy. Diba sinabi ko kanina na bakit hindi siya naging first sentence? Kasi wala siyang tinutukoy. Hindi siya nag indicate ng topic. So, since na-introduce na yung topic natin, ito na yung recreation. Yung tinutukoy na it or sinasabing na it ay yung recreation. So, eto, effective daw. So, bakit siya naging effective? Kasi nagbibigay siya or indicate siya ng more active and alert, ganyan. So, yan. Pero kahit wala naman yan, hindi na natin hindi na natin basahin yung more active and alert, naging second sentence siya compared sa ditong it na sa letter B kasi yung letter B merong also. Yan. So, lagit-lagi unahin, pag ganyan ang construction, piliin yung walang also. Okay? Kasi yung also, it means additional information yan. Okay? Sige. Yan na. So, eto na yung ano natin. Eto. And then, yung pangalawa, okay, it is already revealed na. Eto na yung sagot, nasa 4 na. C and A. Eto siya. C and A. Eto na yung magiging kasunod. Yung 3 na. So, siya na. Mostly, yung mga mauuna talaga na pipiliin yung may mga it, this, mga ganyan, or some. Yan, hindi lang naman nauna yung letter B, hindi lang siya naging second sentence natin kasi meron siyang word na also.
Kung wala siyang also, it could be. Yung pagpipilian na lang natin or yung magiging difference na lang nila ay yung words na na-mention. Pero ngayon, since meron na nga siyang also, hindi na siya pang second sentence, pang third na lang. Yan, palatandaan yan. Yan lang. No need to read the full sentence. Kasi konti talaga yung time mo, mai-stuck ka dyan. Kasi imagine yan, if iintindihin mo pa yan, wala talaga, kukulangin ka sa time. So, that's why, ganito yung pagturo ko, to give you some time. Possible ba na pangatlong sentence sa choices may kaparehas? Yes, possible yan. Meron ngang ano, sa last word na, o sa last word, sa last letter na, magkakatalo-talo. Yan. Pero pag ganito na nare-reveal na siya sa mga una at pangalawa, so parang lucky ka pa dyan sa part na yan. Okay, kasi parang mabilis yung transition mo. Okay? Bakit hindi letter E yung next sentence? Paano next? Pangalawa or pangatlo? I'm asking kay ano, kay Mabalot. Kasi meron siyang, yung letter E, ma'am, sandali ha. Parang mabilis yung comments. Wait lang, magbabasa lang ako ng comments. So, eto. Yun, may tanong si Almode, kay Almodeda. Yung tanong niya, yung this, ma'am, sa letter E, wala namang tayong this. Kanina pa ba yun? Kanina pa ba yun? Paano po yung picnic first and last question? Okay, eto ha. Yung first, ito lang naman yung laging ano eh. Yung, kung yun ang gusto mong hanapin. Yung first sentence and then yung last sentence. Yung first sentence, alam niyo na kung paano hinahanap. Nag-i-introduce siya ng topic or subject. Kaya dyan sa recreation. May sinasabi siya kung ano about yung pinag-uusapan. Ha? Yan. First sentence yan. And then, sa last sentence naman, nagko-conclude siya. Parang nagbibigay siya ng moral lesson, or ano, parang parang ano ba, nagbibigay siya ng ending. Mostly moral lesson yan, or merong word na finally, merong word na lastly, ganyan. Okay, sige lang. Dadaan tayo dyan, aabot tayo sa mga part na yan, sa last sentence. As of now, nagigets natin yung pattern sa item number 2 ha. Ito, bakit naging 1 yung C, naging pangalawa yung A, pangatlo yung B. Okay, sige. Gets na yan. Proceed na tayo sa next. Okay, sige. Wait muna. Tapusin ko muna yung ano, ito. Reveal na yung sagot. Para paano pag sa third or sa fourth sentence na yan, ano yung basis or paano hinahanap. So, eto ha. Eto, nahanap na natin yung 1 to 3. Yung next na natin ay yung pang-apat. So, eto yung pang-apat natin, yung letter E. Dali, pipan lang ko. Dali, ulitin ko na lang kasi hindi na ako nakakapag-write. So, 1, 2, 3. Yung pang-apat ay
Eto, fifth, and then fourth. Eto, these reasons, yung pang-apat natin. Ano yung mga these reasons? Ito yung minention sa A and B. Ito, it tends to keep, it also tends to divert the attention, blah, blah, blah. Ganyan. Ito yung sinasabi ng mga reasons dito. Ito, sa A and B. So, ito na yung naging last na natin. Parang concluding statement siya na nagbibigay siya ng example. Kaya naging last yung fifth o itong D na sentence. Okay ba? Gets yan? Bakit naging ganyan yung pagkakasunod-sunod? Ma'am, yung words na for these reasons, is it consider, hindi siya conjunction. Yung conjunction, yung nagko-connect lang. Kagaya ng although, however, yun, and, yun ang mga conjunctions. But, yan, hindi siya connecting word. Yung for these reasons, itong these reasons. Nagsasabi lang yan. Kung itong mga reasons, parang nagsasabi lang. Yung mga reasons naman ay na-mention na sa A and B na pangalawa at pangatlong sentences natin. Kaya, siya yung naging fourth sentence. Kasi sila yung mga reason, na-mention na yung mga reasons. Atong letter D, naging fifth siya kasi magiging out of place siya kasi nagbibigay na siya ng example. Okay ba? Kaya ganyan yung naging pattern niya. Sige, dito naman tayo sa third. Okay, sa third. Sige nga, I'd like you to answer number three. Try natin kapag ano, kung baga, mukhang kaya, kung kakayanan niyo na yan. Yung number three. I-try niyo yan na kayo lang. I'll give you 1 minute. Sige, masyadong mabilis naman kayong sumagot. Mga 1, 2, ano na. Pag-isipan din. Merong for these reasons na naman. Sa number three, automatic yan na hindi siya first sentence, di ba? So, meron talaga tayong mai-erase dito yung option 5. Eto pang, letter E, kasi it automatic din na hindi siya first sentence. So, pag mayroong E, wala namang E na nag-start, so wala tayong mai-eliminate sa options. Okay. The others are still answering. Huwag kayo papalito sa first sentence, ha? Yes, focus sa first sentence. Etong number 3 talaga, yan ang example na nakakalito yung pagpili ng first sentence. Kaya, huwag kayong palilito dyan. When you give your answer, isa lang para hindi mahaba yung ano natin, yung comment section.
So, merong 2, merong 1, merong 4. Sige. Think it's time to analyze it already. So, eto ha. Eto. The release permits should be more concise than one might you verbally. Eto ha. Isa-isahin natin. Letter A. One of the most common methods used by public officials for issuing information is the press release. So, dito, nagbigay siya ng topic kung ano ang pag-uusapan. Pero, yung naunang mga sentences sa dito ay hindi sila, ay parang baliktad ba yung construction na yung topic niya, yung topic or ini-introduce niya na subject or topic ay nasa last na word. Pwedeng ganyan. Kasi meron siyang segue. Yan ang naging method niya para i-introduce ang isang topic. Para bang sinasabi, di ba, pag nag-introduce ng ng guest speaker, sasabihin mo na, the dynamic, the excellent leader. Let us welcome doktor, blah, 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 ganyan, ganyan, di ba? You could hear that. Parang ganyan yung method ng pagtatawag ng pag-uusapan or ng bida. Parang ganyan. So, pwedeng ganyan. Then, kasi dyan una, minention. Dyan binigay ang topic. Sa letter B, topic agad. Pwede naman yung letter B yung maging first sentence natin. Kasi nag-indicate agad-agad siya ng pag-uusapan. A press release. So, yan ang pinag-uusapan. Ano about sa press release? Is a written communication that outlines an official position or activities. Pwede talaga yan. Tumpak din yung letter B. Meron tong letter A na may pasigwe. That's why, kung pipili tayo sa kanilang dalawa, A or B, mas pipiliin talaga natin yung letter A to be the first sentence. Gets ba? Yan. Kaya, yes, parang may intro yung letter A. Pero, but then again, intro, nabigay na yung topic. Kaya ganyan. So, di ba lahat naman ng pagtatawag ng topic or ng parang bida, merong mga intro-intro. So, yan. Kaya, letter A yung naging first sentence natin. And then, automatic din naman na since etong press release yung topic natin, and then minention siya sa letter B na siya yung nangunguna, siya din yung magiging second. Parang magkasunod lang sila. Okay ba? Gets bakit A yung pinili natin to be the first sentence and B I to be the next lang, to be the second? Okay. So, I'm happy na gets. Okay, sige. Yan. Next na ay inahanap na natin ngayon ay yung pangatlo. Pangatlo na ha. Or nakita na ba dyan sa option? A, B. So, para nang nandyan na. Wala na to, B, A, A, B. So, nandyan na yung sagot. Nandito na sa 1. So, may sagot na tayo agad. The second sentence pa lang. Pero tapusin natin yung explanation dito. Bakit ito yung naging sagot? So, ito, 1, 2. Yung next ay
Etong D. Third yung D. Kasi, bakit naging third yung D? Kasi ito pa rin yung sinasabi. Yung release permit or press release. Press release or release permit. Siya pa rin. And then, sa third, siya pa rin. Pero hindi na siya gaya nito sa letter B na sinasabi pa is a written na ina-explain or dinidefine kung ano siya. Kaya automatic din siya naging 2. Eto sa number 3, hindi na siya dinidefine. Nagbibigay na lang din siya ng another information. So, that's why siya na yung third natin. Sige, wait lang ha. Okay? How about now? Try to check your internet kasi sa internet namin, ako lang yung nakakonek. So, parang nagdududa din ako na bakit mahina, bakit pa-choppy. Sige, push ko lang muna ha. Maya-maya mag-change ako ng source. Bakit hina yung internet namin ngayon? Pag ganyan. Ako lang yung nakakunak, ako lang yung user niyan. Okay. Sige, going back ha. Ganito na. So, eto na. Yung third, yung D, yung E ay fourth, and then last na yung C. Kasi, bakit naging last yung letter C, naging fifth siya? Kasi, these reasons na siya. And then, mga reasons yung binigay dito, it also. Pag yung also na yan, pag merong also, it is reasoning, nagbibigay lang siya ng further reason or explanation. So, that's why, mauuna talaga yan, kesa sa for these reasons. Okay? Dapat tandaan nyo na lang yan kasi as you could observe, na-mention na kanina yung for these reasons. So, meaning, pwede siyang lumabas ulit na same word for these reasons. So, pag merong also, word na also, and then merong for these reasons, pagpipilian mo kung sinong mauuna, piliin mo yung also. Okay, may time na naglalag. Baka kasi umuulan dito ngayon. Okay. Gets na yung 3? Bakit ganyan yung naging sagot? May tanong kayo? Can I read, ano, comments on the chat box? Medyo okay na? Sige. Ha? Furthermore and nevertheless. Yes, kung mga conjunction yan. Mamaya, ano,
Dadaan tayo dyan sa mga furthermore, sa mga nevertheless na yan. Eto, sa fourth sentence natin, etong likewise, para lang din tong also. And. Kaya automatic din yan na hindi siya first sentence indicator. Okay? So, etong ita, automatic din yan na hindi siya first sentence. Diba sinabi ko na yan kanina? Etong this, hindi rin. Etong by force of circumstance, parang pwede siyang pang-ending. Then, itong das, na concluding concluding parang signal siya na kung na signal siya ba na patapos na yung sentence. Okay? Eto na. So, ano lang, we are only left with E talaga to be the first sentence. Okay. So, eto na siya. 'Di ba? Kasi na-eliminate na natin yung iba. Sige. Kayo na ngayon bahala pumili. I'll give you the chance. So, eto ka na lang sa 1 and 4. Okay, I'll give you time. Please analyze it. Dapat hindi kayo magkamali dyan. Parang i-challenge yourself. Ngayon na, ah. Sige. I'm still waiting for the others. Wala pang sagot. Ha?